Sigurado ka ba sa komplikasyon na papasukin mo? Ano ba ba nagpapalakas ang loob ko? Ano? Ikaw. I will clean up this mess. I'm pretty sure this will never happen again. You have Mikoy pinakpala. You recruited an asset. I believe meron ka ng matatenga sa loob ng organisasyon. I want to make Mikoy the Chief Operations Officer of my company. And he sees a lot of potential in you. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Sweetheart! Are you okay? I'm just practicing my judo roll. I'm impressed by your judo roll and by your new look. Sabi ko naman sa'yo eh. All you need is a little makeover. Oo nga eh. Di ba parang medyo OA ito? Tsaka kailangan ba talaga private jet pa ako? Parang nakakatakot eh. Of course, you need to travel in style. Yes, sweetheart, and trust me, bagay na bagay sa'yo. Cute mo nga eh. And aside from a private jet, there are more benefits in being my new COO. You will have a very good salary. We will make arrangement for your housing here. I will get you a new car. Papa, slow down naman muna. Anak, I'm just excited. Gusto mo na bang ipakilala ko siya sa opisina? Papa, give us a few days muna to settle down, okay? Tsaka may mga kailangan pang ayusin si Mikoy. Sige, take your time, but not too much time. After all, you have a company to run, Mikoy. Yes, sir. Okay, Papa, we have to be somewhere. Let's go. Sige. Sanggaling nagising si Kian kanina. And the doctor says it's a good sign. Sa susunod ho na magising siya, pakitawagan ho kami agad ni Agent Shanong dahil kailangan namin siya makausap kagad. Of course, of course. I'll inform you at once. Excuse me for a second. I have to talk to the doctor. Sige po. Okay. Rock, bakit naman ganun mo kausapin si nanay? May sinabi ba akong masama? Sa susunod po na magising po siya, pakitawagan po ako sa agent siya kasi gusto po namin siya agad makausap. Yes, interesado ako sa bagong impormasyon na mabibigay ni Agent Kian. Pero hindi ibig sabihin nun, wala akong concern sa sitwasyon niya. Doesn't matter. Rock, ang pinakamahalaga ngayon ay makarecover yung kasama natin. And there is no new information na mas importante pa bukod sa buhay niya. That's my point. Actually, Kian, Kian? I have a very urgent information. You have to move now. Delikado si Mikoy. May gustong pumatay sa kanya. Jepoy, pasensya ka na, tol. Wala ako sa oras na kailangan mo ko. Sinong hayop ang gumawa sa'yo nito?
Kuya? Kuya? Kuya, ikaw! Kamusta? Ayos pa ba? Kailan ka pa nakauwi? Biglaan din lang. At sinabi ko kina nanay at tatay na huwag munang sasabihin sa'yo. Dahil gusto ko tayo surprise. Kaya, surprise! Sa-surprise nga ako. Pero kaya pala radio silent sa akin yung dalawa. Ilang araw akong hindi pinapansin. Ayun pala, may surprise kayong tinatago sa akin, ha? So, nanggaling ka na sa atin? Okay nga naman eh. Alam mo ba, may bagong pugon doon sa bakery ni tatay. Ayos nga eh. Alam mo, kuya, nasave talaga nila yung mga pinapadala mong pera. Actually, gusto nga nila mag-open ng branch sa mall, eh. Ha? Ayos ah. Wala naman silang sinabi sa akin eh. Okay. Pero, Ano? bakit ganyan ang itsura mo? Okay ba? Ha? Parang big time ko ngayon, ah. Nakapag-asawa ka na nga, fam, ano? Loko-loko! Ano ka, Pam? Ay! Not a fan, but me. Hello, Angelito. I'm Kiara. Kiara Baltrobi. Your Kuya Mikoy's girlfriend. Uy, easy. Girlfriend ko yan. Mikoy is not answering our calls. Tawagan mo lang. We need to warn him. Oy, please, sagutin mo yung tawag. Talaga, te? Isang inuman lang, nasungkit kagad dito ni kuya? Ay, sinabi mo pa. Ito kasi sabi niya pa na siya ang pambansang tumador. What he meant pala is tirador. Dinaan ako sa pa-beer. Tapos nung nakainom, bigla na lang ako tinuklam. Wow! Ako naman to, si Marupok. Cut to, I'm here. Sa Manila. Nagpapaka-Disney princess sa Parkal Pure World. Ikaw, kuya, alam mo, ha? Talaga ka. Lodi ka talaga, eh. Alam mo, kung kami papaniwala dito, ang sabihin mo, saang tumuka sa akin. What? Oo kaya. Huwag ka nga. Ano ka, historical revisionist? Bad yan, huwag ka magpa-drafto ng kwento. Okay. Okay, fine. Sige na, ako na. Pero ang totoong good news, Angelito, may kumpanya ang pabili ni Kiara dito. And officially, gusto ng daddy niya na tulungan ko daw sila sa pamamalakad ng company nila. Wow! Ayos yun, kuya. Ate, alam mo ba? Muntik nang graduate ng business yung si kuya. Doon nga lang sa maliit na college sa bayan namin. Pero, high honors yan, ha? Kung hindi lang nasanla tsaka nalugi yung bakery namin, panigurado dito rin yan sa Maynila nag-aral. Kaso wala, eh. Kailangan niya tulungan si nanay tsaka si tatay. Kaya ayun, na-stuck siya sa tortahan namin. Tapos ako pa. Kaya nga nag-abroad yan, eh, para mapag-aral ako dito sa Maynila. Kaso, puro kahihiyan pa ata yung nabigay ko. Ano pinagsasabi mo? I think iwan ko muna kayo. Tingin ko kailangan niyo pa muna mag-usap. I'll just be around or sa parking na lang ako maghintay. Thanks, sir. Hello, good morning! Pinagpala Special Torta. What can I do for you? Hello po, ma'am. Magandang araw po sa inyo. Gusto po sana namin magpa-deliver tsaka po sana umorder ng torta. Oh, sure, sir, ma'am. Always ready to bake, always ready to serve, and always ready to deliver. Ano pong order nila? Ito naman, kuya. Kakahiya naman talaga ako. Isipin mo yun? Nag-aaral dapat ako dito. Pero ano? Nahuli sa drug buy bust. Ano ba yun?
Nakakaya ka na ng tatay. Pero pinaka-nakakahiya sa'yo, kuya. Ito yung sobra-sobra yung sakripisyo para sa akin. Hindi mo kasalanan na nangyari sa'yo. Ha? Wrong place ka lang at the wrong time. Ako ang dapat sisihin mo. Dahil hindi mangyayari yun kung nandito sana ako para sa'yo. Kaya nga, drama mo eh. Sige na. Paghihiganti kita, Tol. Babalikan ko gumawa sa'yo nito. na Betchay ha, simpleng-simple lang ito. Pupunta ka ngayon sa palengke. Dahil tinawagan ko na si Aling Pasing. Umorder ako ng mga extra ingredients. Kumorder ako ng vanilla, ng itlog. Basta ito lahat yung listahan. O, ayan na, napakadali niyan. Punta na, dali. Ate, ako na pagbahala. Importante yan na kailangan ko agad yan. Uy, Angel, kailangan lutuin mo na lahat yan. Para saan niyo ba in-order mong extra na ingredient? Mahal, may umorder ng napakaraming torta. Eh, syempre, kulang ang ingredients natin dahil konti lang naman inimbak natin. So, nagpabili ako extra. Ba? At taga saan naman ito? Oo nga pala, mga taga Maynila. Oh. Taga Maynila? Oo. So, may nakakilala na sa tortahan natin? Yes! Pero, kaibigan kasi sila ni Mikoy. Tapos naikwento daw ni Mikoy yung tungkol sa recipe natin ng torta. Ayun, more silang mapakarami. Sino kaya yun? Alam mo, kaibigan nga daw siya ni Mikoy. At nagtanong pa nga siya, sabi pa niya, nasa na daw si Mikoy ngayon. Sabi ko, nakabalik na galing Prague. Tapos nasa Maynila siya at nakakuha ng bagong trabaho. Sino kaya yun? Saan ka pupunta? Ako ang dapat magtanong sa inyo. Anong ginagawa mo dito? You should have updated me about your whereabouts. Na nandito ka na pala sa Maynila. Kung hindi pa kami tumawag sa nanay mo, hindi namin malalaman kung nasan ka at kung anong nangyari sa'yo. Bakit mo may tawagan nanay ko? Wala akong choice. Kailangan kitang kausapin. Dahil may threat ngayon laban sa'yo. Threat? Threat? Sweetheart, are you done? Hi. Oh. Yeah. May problema ba? Wala. Hinahanap kasi kita eh. Oh, I was just roaming the area. Ganda pala ng university ni Angelito, no? Oo eh. Is there a problem? Wala. Excuse me? Si ano nga pala? Si... He was just asking for directions. At sa tingin ko, nahanap mo nang hinahanap mo. Yeah. Oo nga. Ayun, nagtatanong-tanong lang kasi yung kasi... Laki kasi ng University ng Angelito eh. Hindi ko na makita. Excuse me, I have to go now. I'll be late in my class. Yeah. Thank you nga pala, ma'am. Well, Papa wants to meet us. Is that okay for you? Oo naman. Siyempre. Saan tayo pupunta? Let's go. Tara.
Oh, kumusta? Andun si Kiara. Ha? So, paano? Nakita ka ni Kiara? Yes, I was careless. Tara na! Anak ng pating. Alex, alam mo naman delikado yan. Hindi pwedeng makilala ka niya. Bakit? Tingin mo ba kailangan mag-ingat tayo kay Kiara? Tingin mo ba alam niya yung ginagawa ng nanay at tatay niya? Hindi ko alam. But one thing I'm sure, we cannot trust her also, okay? And under no circumstances na mamukaan at makilala niya tayong dalawa. Okay? Oh, Mikoy. Good timing. We were about to leave for Singapore, but I wanted to talk to you. Because I was talking to Kiara, and she told me about your worries sa trabaho, sa pagiging COO mo. Well, it's a valid worry naman. Kasi nga, may bago pa to si Mikoy. Diba? Opo. Medyo malaki po kasi yung pinagkaiba ng pagmamanage, pagpapatakbo ng isang tortahan at isang napakalaking at isang legit na kumpanya. Sweetheart, hindi mo kailangang mag-alala. Because I'm always by your side. And if magka-problema, you can always turn to me. Matanong ko lang po bakit hindi na lang po si Kiara ang magpatakbo ng kumpanya? Kaya naman niya Actually, this is a very good question. Oo nga. Anak, ba't di mo sagutin? Oo, naisip ko lang po kasi, siyempre ikaw, super edukado ka. Nakapag-graduate ka sa isang napaka-prestige at expensive na eskwelahan. Siyempre, alam mo na siguro yung business ng daddy mo. Para sa akin, siya talaga po yung perfect para dito Well, that's the thing. I never developed an interest with the family business. Bakit naman? Simple lang. Ayaw ko. Ayaw kong gawin. Period. Ano gusto mong gawin? You're starting to sound like my father. Excuse me. I agree. Starting to sound like me. Excuse me lang po. Okay ka lang? Sorry. Hindi ko yata dapat tinanong yung tanong na yun. But it's a good question. Hindi Dapat naisip ko na yun. Yun nga pala yung angst mo sa mami at daddy mo. Na pinipilit kang take over yung business nila. Kiara, sorry. Napaka-insensitive ko talaga. Okay lang. At least now, alam mo yung buhay na pinagdadaanan ko. Sabi nga nila, the more you know someone, the more you love her. Hindi ba, the more you know, the more you hate? Talaga? Walang bawian? Joke lang. Ako naman, di naman mabiro. Huwag ka na mag-alala. Ito naman ako eh. Kung ayaw mo muna mag-take over sa business nila, hindi ako muna. Para hindi ka rin ma-pressure ng mami at daddy. Okay? Thank you, Mikoy. Dahil dumating ka sa buhay ko.
You saved me. Believe it or not, gusto ko lang talaga ng simple at normal na buhay. Kaya sorry, kasi ngayon, ikaw yung nasa komplikadong sitwasyon. Pero I will be forever grateful sa tulong mo sa akin at sa pamilya ko. Thank you. Sorry for the delay. Okay. Dara, Rafa, we are a small team today because you are carefully handpicked for this special mission. Dahil simula sa araw na ito, you will be handling a very delicate and sensitive information, kaya dapat walang makakalabas na kahit anong impormasyon sa loob ng ahensya nito. Okay? And remember, utmost secrecy is our mission's critical element because we are entering a very dangerous phase in our mission to bring down the criminal syndicate Moravianos. Okay, let me start with this. Dito natin makikita ang clue na hinahanap nating lahat. Special Agent Shannon, give me one good reason bakit hindi kita suspendihin without pay at itapon sa Timbuktu. Sorry po. Sorry, sir. Gusto ko lang ng magandang pag-welcome dito sa mga kasama natin. Sorry. Okay. Let me introduce you and turn you over to our Special Agent Alex for the briefing. Thank you, Agent Shannon, for that wonderful icebreaker. But unlike that video, hindi na natin kailangan matakot. Dahil for the first time, we have hope. Mukhang may laban na tayo. Remember him? Michael Mikoy D. Pinagpala. At eto na siya ngayon. Wow! Alam mo, pwedeng maging artista yan. Tingin ko sisikat talaga yan. Parang King of the Hill. Sorry, boss. So tell us, what's with the makeover? Ilo-launch ba natin siya na bagong love team sa Primetime TV? Boom! That was a good one, boss. Not a love team, pero he is not slated for primetime. Dahil siya na ngayon ang bagong Chief Operations Officer ng Vertex Global Holdings, ang kumpanya ng mga Valtrovi. The past week, he was introduced sa buong kumpanya. And he was briefed about company operations. At dito tinuro ni Victor Valtrovi ang core business ng Vertex. At ito ay ang pagre-repackage ng mga Filipino products at pag-export nito sa iba't ibang merkado sa Europa. We have reasons to believe na ito ang ginagamit ni Victor para makapag-export sa Europe ng mga illegal na kargamento. From illegal drugs, to guns, and weapons, and even worse, for human trafficking. Sounds like a simple operation.
Pero paano niya nagagawa yun? Paano niya nailulusot ang mga illegal niyang kargamento? Now, that looks like a complex operation. Kaya ba sagutin ang asset natin ang mga katanungan na yan? I need an update. Kung talagang nahihirapan ka na, you can walk away from this mission. Okay lang sa inyo na hindi ko na ipagpatuloy yung pag-iispy sa inyo laban sa mga Morbiani. I heard na that you want to kill Mikoy. Ang umorder, kaibigan mo. Ang pangalan daw niya ay Alex. Sino yung friend mo na yun, sweetheart? Paano mo nakilala?